Alamin po natin ngayon ang update sa bagyong Opong na papalapit na sa Bicol Region at sa Visayas. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, John. Nasaan na ba itong bagyong Opong at ano-ano ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signals? Magandang hapon po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Itong si Bagyong Opong ay nananatiling severe tropical storm. Nasa 300 kilometers ito east ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran papalapit pa sa ating kalupaan sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil nga po dito kay Bagyong Opong ay meron tayong nakataas na signal number 3 dito sa northern and eastern portions of Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar. At signal number 2 naman dito sa southern portion ng Quezon, eastern portion ng Marinduque, northeastern portion ng Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, natitirang bahagi ng Northern Samar, central portion ng Eastern Samar, northern and central portion ng Samar, at Biliran, kasama din ang northern portion ng Leyte. Signal number 1 naman dito sa central and southern portion ng Isabela, probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Calamian Islands. Kasama din sa signal number 1 dito sa Kabisayaan yung natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu, at kasama dito sa Cebu yung Camotes at Bantayan Islands, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern portion ng Antique, kasama din sa Mindanao yung Siargao at Bukas Grande Islands, kasama yung Dinagat Islands. Itong mga signal number 1 po kasama yung Metro Manila. Ang ibig kong sabihin nito, sa susunod na 36 hours. So mayroon tayong lead time na 36 hours bago po natin maramdaman yung malalakas na hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Maganda yung binanggit mo na yan, John, kasi baka nagtataka yung ating mga kapatid, no? Medyo maaraw pa kasi dito sa sa Metro Manila, siguro doon sa ibang lugar na may signal number 1, pero maaga nga kayo nag-abiso ng ganyan. Gaano ba kasi kalakas inaasahan itong bagyong Opong at magla-landfall ba yan? Saan at kailan? Opo. Ngayon po ay severe tropical storm pa rin itong si Bagyong Opong, pero nakikita natin na sa mga susunod na oras bago ito mag-landfall ay nananatili na mataas yung tsansa na mas lumakas pa ito at umakyat sa typhoon category. Kapag sinabi po natin na typhoon category, ang magiging posibleng associated na signal number natin dito ay signal number 4. Yan po yung lakas ng hangin na umaabot ng 118 kilometers per hour hanggang 184 kilometers per hour. Nakikita rin natin sa ating latest forecast track na ang magiging landfall natin ay bukas ng umaga dito sa Bicol Region. Babaybayin niya itong mga bahagi ng southern part ng Calabarzon at yung Mimaropa, particular na dito sa Albay, kasama din, pwede din na matamaan yung Camarines Sur and then probinsya ng Quezon, at bumaba na siya. Pwede ring mahagip itong Marinduque hanggang sa Batangas, and then after ng Batangas mapupunta na siya sa West Philippine Sea by Friday ng midnight, and then by morning ng Saturday may epekto pa rin ito, pero by afternoon ng Saturday noontime or around 12 to 3 p.m. ito ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Yun po yung case if ever na hindi na magbago yung paggalaw niya, yung bilis at yung direction. Maraming salamat kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.